Ngayong araw mga korago, nagpatawag pala ako ng aking kumpare dito sa kapitbahay namin dahil nagkaroon ng problema yung ginawa natin. Arot. So bali ngayong araw mga korago, nandito pala ako ngayon sa aking kumpare dito sa kapitbahay namin dahil mayroon na naman sa akin ipapagawa na papalitadaan tapos ito na tiles. So bali kinumpit ko na pala yung gagamitin natin na tiles. Nasa 17 pirasong tiles pala yung mga gamit natin dito para nga sa gagamitin natin tiles dito sa may CR. Kaya nang pagkatapos natin compute, kinabukasan nga bumili na sila ng tiles para sa gagamitin natin dito sa may CR. Yung laki pala ng tiles na binili ay 40x40 at yung branch na tiles na binili ay ceramic. Uy, ceramic, nag-promote pa. Tsaka nagpabili na rin ako ng isang alisib. Pero syempre bago tayo mag-tiles, ipapakita ko muna sa inyo mga ginawa natin dito na pagpapalitan sa kanilang kusina na mga nag-viral nung nakarang linggo na paggawa natin dito sa kanilang kusina. Gumawa ko dito ng concrete hamba tapos nagpalitada. So ito ngayon may pintuan na kaso walang doorknob. Arot. So balang gagawin ko muna pala dito ay magpapalitada. Magpapalitada dito sa may hamba. Kung saan ito pa kasi yung hindi napalitadahan, buwat na naggumawa tayo dito noong mga nakarang linggo dahil naubusan nga ng budget. Kaya naman muli tayong pinatawag para gumawa naman dito sa kanilang kusina na magpapalitada nga tapos magka-tiles. So dito ginamit ko na pala ang buwangin ay buwangin sa dagat para pinot magandang tingnan. Para hindi maging tulad dati yung paggawa natin dito doon sa concrete hamba na pangit yung kantuan dahil malalaki yung buwangin dahil galing kasing sapa. Kaya naman di ko na siya pina-order pa ng buwangin sa sapa. Pinakuha ko na lang buwangin sa dagat yung malayo sa tubig at hindi naabutan ng high tide. Para naman sa ganun maging magandang kapit ng palitada. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa so ito minikos-mikos ko na. Minikos-mikos ko na nga dahil marami pa akong isusunod na papalitadahan. Meron pa kasi akong gagawin palitada sa loob tapos dito sa loob ng CR. Dahil bago kasi ako mag-start mag-tiles sa CR, kailangan mapalitadahan ko na lahat ng papalitadahan. Kumbaga para wala na akong isipin pa. Para nakapokus na ako sa pagka-tiles. So kaya baka nyo makurag ng pagkabit natin ng tiles. Dahil pinost ko pa lang yung paggawa natin ng tiles dito sa may CR. Yung picture pa lang, marami na negative at bad words na mga nagko-comment. Syempre magagaling daw kuno. Sumita sa gawa ng iba. Pero pag sila na rin ang gumawa, ayun, kamote rin. Kamote dahil sigurado yung kamay niya butas-butas na. Sa kakasundot ng kamay niya sa tiles para mapayos lang yung paglatag sa hulang tiles. So pagkatapos ko mapalitadahan yung hulang hamba, isinunod ko na palitadahan itong dating pintuan ng CR. Ito kasi yung dating pintuan ng CR tapos nililipat. Ito na kasi yung ginawa niya ng living area. Living area. Kumbaga kahit maliit yung bahay mo, basta't naka-arrange ng maayos, sigurado magiging maganda at maliwalas tingnan. Dito kasi nilagay yung in-order nilang sopa. O diba, tingnan mo nakasupa pa. Isang ka pa. Kaya pinalitadahan ko na rin dahil binabalakan na rin kasi papinturahan. Syempre, lang naman magpintura ka na wala pang palitada. Mindset ba? Mindset. So pagkatapos ko mapalitadahan, so ito nililinisan na. Para yung mga laglag na halo hindi na kumalat pa. Para hindi na mapunta sa kanilang kwarto dahil yung mga bata sobrang lilikot. So pagkatapos ko nga rin ito mapalitadahan, tapos malinisan at nakapagpahinga dahil nag-break time, isinunod ko ng ginawa para palitadahan itong loob ng CR. Ito kasi CR, hindi pa napalitadahan yung isang pisngi. Tapos yung mga kabilaan naman ay half body lang yung palitada. Kaya naman sinunod ko ng palitadahan itong loob ng CR na ating ita-tiles. Kaya pagkatapos ko nga magmerienda, so ito minugos-mikos ko na naman para matapos tayong maaga at makapagpahinga. Para pag matapos ko ito ngayong araw na to, kinabukasan magkatalis tayo. Kasi yung problema natin yung helper natin biglang nawala. Biglang nawala dahil nung pagkatapos natin kumain, pagdating ng alauna mag-umpisa tayo magtrabaho, inahanap ko na yung pamangkin ko para maghalo. So sayun, ang tagal dumating. Halos nga mag-alas 2 nang bumalik. Tinanong ko kung ano nangyari. Ayun, nagpagupit pala. Ay nako, dapat din ang iwasan ng mga kapwa construction, lalong-lalo ng mga labor ang mga baguhan. Nasa oras ng trabaho ay trabaho muna. Wag muna samahan kung ano-ano. So ayun, siningit ko lang yung nangyari. Pinagsabihan ko na rin para matuto. Dahil hindi sa lahat ng oras ako yung makakasama niya sa trabaho. Paano na lang kung ibang tao. So pagkatapos ko mapalitada yung isang block, isinunod ko na pa itong kaunti na walang palitada dahil meron pa nga tayo na tirang halo. Para maayos na para komportable na tayong gumalaw. So after ko matapos lahat ng palitadahan, so ito na yung mga ginawa natin maghapon. Para makita at malaman ng iba kung ano nagagawa natin sa maghapon na pagtatrabaho. Ito palang hamba na may kantuan na palitadahan natin. Tapos itong dating pintuan ng CR. At dito sa loob ng CR na ginawa rin natin para bago tayo mag-tiles. At itong kabilang pisngi, maging itong kabilang pisngi sa tapat ng pintuan ng CR. So yan ang ginawa natin sa loob ng alas 3:30 ng hapon. At nakapag-layout pa ako dyan at nakapag-tiles pa ng ilang piraso. Abangan nyo makurag kung susunod natin na video. Kung paano ko tiniles itong loob ng CR na dati na may toilet bowl.